totoo ba yan? Ano ba talaga yan? Yun yung nasa isip ko eh. And meron namang isang post dito, ang isang mainstream media. Kaugnay naman ito doon sa pag parang pinalutan kasi nila na hindi lang itong si Marcos Jr. yung nagpa-courtesy resignation sa mga miyembro ng kanyang gabinete dahil ginawa daw ito ni former President Rodrigo Duterte. Ang kaibahan lang sa nakikita ko, 2016 ito, August 2016, which is mga, kailan ba siya unang umupo? July, June, July, August. Oo, mga 2 buwan, 3 buwan. Di ba? 3 buwan, napakalayo po kung ihahambing sa 3 taon ng pamumuno. Baka may maidagdag ka dito sa parang, hindi ko lang alam kung ano yung purpose nitong media na ito, bakit pinalutan niya na meron ding ganito. Pero ano yung nakikita mong kaibahan maliban doon sa dito sa Duterte and the Marcos Jr. administration? Medyo malicious naman siguro yung pagkakapanggit niya ng whoever man na media personality yan or social media personality na sasabihin niya, si Duterte nung panahon niya presidente, nagtawag din siya ng mass resignation. Magkaiba ho yun. Kung titignan mo ang Duterte administration, nung niluklok ni Digong, yung mga, especially the critical people in his administration at saka yung critical na mga departments and agency ng kanyang kabinet, ng kanyang administrasyon, hindi yan nagpalit. Hindi nagpalit-palit. Wala, bihirang what I mean is, hindi nagpalit, naging consistent. Kaya nga diretso ang kanyang administrasyon. Look at, sino ba ang napalitan lang? Iilan lang naman na mga kabinete, and it's precisely because of certain accusation or allegation against these people nung panahon ni Digong na halimbawa may na-associate to some kind of corruption, tinatanggal talaga niya at pinapalitan niya. Pero relatively speaking, kung titignan mo yung mga critical position at critical na mga agency ng how do you call that, ng Duterte administration, consistent yun, hindi napalitan yun from day one until the end of his administration. Yung iilan lang na napalitan, like for example, ng Department of Agrarian Reform, precisely because nagkaroon ng problema with the left. Yung mga taga-left na, di ba, nung una, ang 2016 kasi, he wants to have a more mainstream left. So, tinawag niya yung ibang mga very popular personality ng left na pumasok kayo sa gobyerno ko, bibigyan ko kayo ng kumbaga ng posisyon at para ma-contribute niyo kung anong mga ideas niyo at gusto niyo mangyari sa gobyerno natin at sa bansa natin. So pinapasok niya, pero nagkaroon kasi ng gitgitan dahil nga sa CPP-NPA na hindi sila sumusunod doon sa mga napag-uusapan at sa ceasefire at marami pang issue kaya natanggal. Pero that is just one very very kumbaga maliit na insidente yun or hindi yun, that will not define the administration ni Digong when you talk about pagpapalit ng mga official nung time niya. At saka yung August 2016, nagsisimula pa lang ang kanyang administrasyon. Usually, kapag ang presidente umupo, nagsisimula ang administrasyon mo, may mga chances talaga na magpapalit ka ng iilang mga kabinete mo kasi very early stage pa at saka hindi pa naman dyan na define talaga kung ano yung flagship program niya, paano tutuloy ang kanyang mga programa sa iba't ibang sektor ng bansa na kanyang dapat ayusin. Wala pa. That's July siya naupo. The next month is July, August. So hindi nga nagtatlong buwan Isang buwan lang yan roughly to 2 months So hindi mo siya pwedeng i-compare sa nangyayari ngayon kay BBM na after 3 years, saka pa lang niya nalaman na kailangan tayo magpalit ng mga kabinete kasi ang administrasyon ko hindi niya na-fulfill ang mga promises ko nung campaign period ng 2022. At hindi nagkakaroon ng delivery of basic services at saka hindi nagiging happy ang mga Pilipino. Kaya kailangan ko magpalit. Why do you need 3 years for that? When in fact, 1 year lang na panunungkulangan mo or even let us say give him the benefit of the doubt, 2 years, alam mo na yan. Makikita mo na kung anong pulso ng bayan. Kasi
Una, ang trust rating niya bumababa consistently. So kung bumaba ang trust rating and approval rating ng isang presidente within the like 1 year to 2 years, alam mo that that's something wrong. So you need to address that either by looking at how your programs are being delivered by your alter egos or by looking at ano ba talaga ang problema ng Pilipinas at nagkakaganito ang aking trust rating and approval rating. Ano yung mga issues na nakakaapekto sa akin? Bakit bumababa ang trust rating ko sa approval rating? Yun. So, mahirap yung comparison na si Digong nagtawag ng mass resignation ng kabinete niya August 2016, which is wala pa yan Ano pa yan transition yan Nagpapalit pa. Marami pang nangyayari dyan. Hindi pa buo talaga ang executive level sa time na yun Kasi Agosto pala, July, August, wala pa yan. Usually, you need 6 months for any president. You need 6 months upon assumption of office na mag-stabilize ang buong executive level at mapalitan mo lahat ng gusto mong palitan at yung mga changes of people in position, special critical position. After 6 months, tuloy-tuloy ka na yan. Dapat, hindi ka na nagpapalit. At i-evaluate mo na yan kung yung mga pinili mo ay okay o hindi. Pero ito, si BBM, it took him like 3 years to even have a realization na may something wrong either sa kanyang mga kabinete, sa kanya, or sa kanya, the whole administration niya. So, parang ang hirap naman ng comparison na binigay ng isang social media or di kaya media personality na comparing media company ito. Pero, media company. Merong kaibahan lang dito sa kanyang naging direktiba. May exemptions. Tingin ko dito, ito yung mga presidential appointee na meron pang mga termino siguro hanggang sa kanya. Tingin ko kasi masyado pang bago. Kasi yung exemptions dito, yung mga newly appointed cabinet secretary, ito yung kay PRRD newly appointed na cabinet secretary, newly appointed USEC, ASEC, and kabilang pa yung mga newly appointed na presidential advisor and assistant. Yung iba pang mga executive department, state university, colleges, GCC, yung mga career sa civil laws, civil service, membro ng judiciary, constitutional commission. Pero ang tingin ko nito, ito yung parang latak sa nakalipas na administrasyon. Nakalipas na administrasyon. Ito yung may kaibahan ngayon. No? Ang nakikita kong medyo mas malapit-lapit dito sa naging hakbang ni Marcos Jr. ay kung maalala mo, yung sa PNP na pinag-courtesy resignation din nila yung mataas na mga opisyal na parang bentot-bentot na lang na para maano na lang yung sa may kaugnayan sa drugs kung sino yung hindi tatanggapin, sino yung tatanggapin. Medyo mas malapit-lapit itong ginawa ngayon ni Marcos Jr. doon sa nakalipas na 2023 ito, sinearch ko 2023 kung saan 18 mga senior police official ang tinanggap di umano ang courtesy resignation dahil di umano sa involvement sa drugs. So yun nga yun Kaya nga ito nagiging controversial tuloy itong pagtatawag ni BBM ng mass resignation. Kasi 'di ba, ang kanyang justification talaga is parang sinasabi niya yung administration niya, inamin niya na parang maraming nangyayaring hindi maganda at the same time hindi na deliver yung kanyang ng administration niya ang mga kanilang mga promises at saka yung mga programa na dapat ma-experience ng mga Pilipino. Pero ang tanong ko talaga, why do you have to do this now, just now? Dapat matagal niya nang ginawa ito kasi matagal nang yung issues being thrown against the BBM administration. Andyan na yan. 1 year and a half pa lang siya na namumuno. Ang dami ng issues na binabato. At ang dami na ng call even for him to resign. So, parang sa akin, why now? And in the very first place, parang, can you really maneuver still given the limited time that you have? Because yung 3 years, the other 3 years, Admar, may 3 years siya, di ba? From now until 2028. Pagdating ng 2027, lahat ng tao sa Pilipinas, by 2027, lahat ng tao sa Pilipinas, iba na ang iniisip. Presidential election and national election na. Kaya nga, ang window of opportunity ni BBM to even push for his agenda, sabihin na natin na may mangyari, magkaroon ng
positive impact ang kanyang administrasyon dahil nababalot ito ng maraming issues na negative, will be very limited. 2025, 2026, ito lang yun eh. 2027, I'm telling you, yung buong Pilipinas, ang pinag-uusapan na dyan at pinaghahandaan na lalo ng mga politiko, even some of his cabinet members na gustong tumakbo by 2028 presidential national election, nandun na yung utak. So, ang limited na kanyang maneuver. So, para sa akin, why do you have to, why is it now lang? Dapat, naisip na niya yan, matagal na. At dapat, yung mga critical na mga department ng kanyang administrasyon, matagal na niyang ini-evaluate. Like for example, defense, education, foreign policy, Department of Foreign Affairs. Ito yung mga critical NEDA, sa economic na side, finance. Ito yung mga critical na department mo na kung saan ang karamihan ng issues domestically na kinahaharap ng Pilipinas, even foreign policy-wise, ay nandito. Na dapat matagal na niyang in-evaluate. Department of Agriculture, that's another one. Agrarian reform. Ito yun eh. So bakit ngayon lang? Ang tanong ko talaga, Admar, ito bang kanyang mass resignation is mayroon bang patututunguhan to or the same people, after 2 to 3 weeks, the same people pa rin na makikita natin? So ganun ba to? May magpapalit ba talaga? Or, yun eh.